Okay na ba kayo sa enrollment? Ito na lang yung final talaga. Kasi okay lang kayo na 51? Ano lang, baka kasi may gusto lumipat sa O3 kasi hindi pa sila kahit malang makatrenta. At saka, ano pa, sa pang concern is ito, hindi na mababago. Kung yun nga, di ba sa inyo, I believe, pag ano nga, mag-start ka mag-OGT dito. Ayan, OGT, di ba? So, ayun, pag online class today, sige, na-focus na lang kayo sa OGT muna. Pero pag face-to-face, I suggest na umatid kayo. Kasi most probably, doon ako nagpapagawa ng laboratory. So, yun sila ba? Course ko. Mga before tayo mag-assessment ng mismo, may mga pinapakita sa akin. So, the fundamental, maganda sana kung on hand yung mahawakan or experience yung papagawa. The version of units muna na malinis natin ang salubong dito. So, the first unit of courses and what do you use? Right. So, yan. Medyo malakas po ba? Paano ba yun? Yun na, kasi sabi lang, wait lang ha. Yan, naririnig ba ako ng maayos o mas malakas pa rin? Yan, ito. Okay na ba? Malinaw na yan, ha? Okay. May ginawa ka sa akin. Pardon? That is 4.4. Today, supposedly tayo ay 2:30 until 4. Tama po ba? No, until 4. Hindi ka tama, no? And then, sa Wednesday, so that is 11:30 hanggang 1. Tama po. 11:30 hanggang 1. And then sa ito. Sa Friday, no, meron tayong Friday, and that is 2 o'clock, no? 2 until 4. Okay? And that is 2 hours, tama? All in all, we have 5 hours meeting. No, 5 hours. Ngayon, ngayon. School call. Sida tayo sa discussion, no? Okay. So today, ang discussion natin is about reservoir rock and fluid fundamentals. So ito lang naman ay review ng inyong mga dati nyong pinag-aralan. No? Especially and as well as okay, dito tayo. So introduction to reservoir fluid systems. So reservoir, okay, it is defined as a porous and madami siyang void spaces, no? Butas-butas siya. It is classified as a permeable medium. So yung fluid, kung meron man, ang fluid, kung may nagpa-flow siya or nagtatransmit, no? It goes one point to another. No? So that's sufficient porosity
permeability. Next, the role of rock and fluid properties in reservoir engineering. So, here sa discussion natin, no? So, we will be discuss no? The rock and fluid properties as well as their role in reservoir engineering. No? Hindi lang basta concept yung alam natin. No? Yes, alam mo yung ibig sabihin ng porosity. However, pagdating sa paano siya gagamitin, edi ayun. No? Kailangan alam niyo kung bakit siya kino-consider, no? Saan siya ginagamit, and then yun nga, bakit siya mahalaga. Right? So here we will define static and dynamic reservoir properties. So it is said that a static reservoir property, no, those properties are obtained from cores, lugs, and systems. Yung coring, yun ay mga real real data from the reservoir, diba? So we have basically you extract no a sample from the reservoir and then take it to the laboratory, examine it, perform some analysis in order to define or to determine the static reservoir properties. Aside from that, we have logs, no, well logging, diba? So formation evaluation. No? Tayo, you can mean properties, no? Seismic. No? Seismic, yun yung mga image seismic, baka di kayo aware. Pero ito yung tsura ng seismic data. Ito. Somehow pelingas. No? Seismic data. Ako so here's an example of so from that you determine no the geological or model of the reservoir. So kung mapapansin ibig sabihin na to, what kind of fold, let's say fold, no? What kind of structure is this? So may ito, yung mga colorful na yan, no? Yung mga ganyan. Kita niyo ba yung mouse ko? O hindi? Anyway, so yan, yung kulay green yan. Kita niyo naman yung kulay green, no? Anong structure niya sa tingin niyo? Sige nga. Tanong ko lang, no? What kind of structure is that? Anong structure siya? What kind of fold? No? Yeah, yes, it is a fold, type of fold. Pero yun nga, what type of structure is that? Anyone? Tanong lang naman. Baka may idea kayo. Ano kaya tawag dyan? Conversion. Sige nga po. Petroleum geology, reservoir geology. Ano kaya yan? Tawag dyan? In the filtration systems, yes, Andre. Nathan. Sir, try lang po. Siguro po ay anti-line po kasi upward po yung pagkaka-arch po ng line. Anti-line po. Yes, it is
anticline, pero ang description niyan is downward, no? Naka-downward siya. If facing downward yung kanyang structure, no? Hindi siya upward, downward, no? Nakatingin sa baba, kaya downward, no? So, correct naman, no? Anticline. So, yun. So, from that image ng seismic data, you can at least have a vision of what is okay. Standard measurement or distance. So, yun, balik tayo. So, yun nga. Again, static reservoir properties, you can obtain it from logs, cores, coring, and seismic. No? And as for the dynamic reservoir properties, those are properties that can be observed from production data and well tests. Okay. So, in short, ano nga bang pinagkaiba ng static and dynamic? So, pag sinabi static reservoir properties, those properties that remain unchanged, no? Hindi nagbabago over time. No? Again, static reservoir properties are properties that remain unchanged over time. And as for the dynamic, no? Yun ay kabalikaran ni static. Those properties that changes, no? Properties that change over time. Okay? And these dynamic properties can be obtained from production data and well test. Okay, para mas maging mas maging specific tayo. No? Anyone, since alam niyo naman yung definition na and may mga hint naman kung saan pwede ma-obtain. No? Ano kaya example ng isang static reservoir property? Sige nga po. Ulitin ko Ano po ang sample ng isang static reservoir modeling? Meron ba? Anyone? Example. Bigay nga kayo ng example ng static reservoir properties na matatagpuan sa isang coring, sa logs, sa seismic. Sige nga po. Yes, porosity. Okay. Porosity. Porosity and permeability. Okay. So, yes. No, those are example of static. No, static. Kasi halimbawa sa coring, no. So kapag kasi nilagay mo yung coring or yung core sample sa laboratory, you can conduct a permeability test, no. And yun nga, ma-identify mo or ma-determine mo yung value ng permeability, no, ng reservoir. And that data, okay, remains unchanged, no? Over time. No? Kahit mag 1 year pa yan, 2 years, 3 years, yung porosity or permeability yan hindi magbabago. No? Yan ang ibig sabihin ng static. Okay? How about dynamic? No? Example ng dynamic. No? Could anyone give us an example of a dynamic property? Yes, fluid saturation. Ano pa? Yeah. The first thing to determine Sige, fluid saturation. Ano pa po? the mechanism or how heat Baka meron pa. Reservoir pressure. Okay. Sige, simulan muna natin sa reservoir pressure. So, Mr. Alberto, thank you sa pagsagot na. Since reservoir pressure, how come you say that reservoir property? No, paano mo nasabi? Wala po. Oh my goodness. Wait lang. meron tayong Ulitin ko Pasensya na. Wait lang. this Audible po ba? Sorry. Oo. Yes, audible. Yes, Albert. Paano mo isang
ang reservoir pressure is a dynamic reservoir property. Sige nga po, paano mo na-identify siya? Siyempre po, isa po siyang dynamic kasi po as we produce po, nababawasan po yung or nagde-deplete yung pressure po, yung natural reservoir pressure po. Nagbabago siya. Okay, thank you. So, yeah, straightforward yung answer mo, no? So, as we produce, no? As our well produces, no? The reservoir pressure depletes, no? Diba? Nagde-deplete din siya. So, ibig sabihin nun, yung pressure mo initially, no? Let's say after a year, no? And let's say after a month, a year, no? 5 years, no? Nagde-deplete siya. So, yun nga. So, basically, the pressure of the reservoir changes over time. And that's why it is considered as a dynamic reservoir property. Okay? So, malinaw yun. So, may isa pa eh. Mr. Jansen Roche, tama ba? How come you say that fluid saturation? Hello po. Yes, Ano po yes, yung audible sa siya. paulit? Okay po. Sige po. Ulitin ko. Since you said that a fluid saturation is a dynamic reservoir property. Sino yun? Paano mo nasabi? Explain mo Ano nga. po sir? Ano meron? Kasi dun po sa unang, kunwari po na mineasure po natin yung reservoir or yung fluid properties or yung fluid saturation dun po sa time zero. Sabihin na po natin merong 60% dun ay oil. So as time goes by po, habang nagpo-produce tayo, umuunti po yung fluid saturation or yung oil saturation po dun sa buong reservoir. Tapos lumalaki po yung water saturation para pong dahil po parang volume-based din po or displacement type yung nagiging dating. Kaya ang nangyayari po ay lumalaki po yung water saturation. Mas nahihirapan po tayong i-recover yung natitirang oil. Okay, very good, very good. Okay, so nagdagdag ka pa eh. Okay, so doon tayo sa part una ng doon tayo sa part na nagpo-produce, no? 'Di ba? Initially, si reservoir, meron siyang naka-store na fluid, tama? Let's say may oil tayo doon. Okay? Meron tayong oil saturation. So ngayon, kapag nagpo-produce tayo, yung initial oil saturation mo, magbabago, 'di ba? Kasi yun nga, kapag nagpo-produce tayo, nag-extract tayo ng oil, nababawasan yung saturation or yung fluid present doon sa reservoir. Tama po ba? Diba? Nakakasunod. No? So, pag nabawasan yun, ang tendency doon is lumaki naman yung saturation ng ibang fluid. Let's say, kung meron kang water na present, meron kang oil and water na present, binawasan mo sa oil, bababa si oil saturation, tataas si water saturation. No? So, yung sinasabi mo, i-explain mo kanina, no? So, actually, that's the right definition, no? Or explanation for fluid saturation, no? Kasi pag pinagsama mo, tandaan mo, pag pinagsama mo ang saturation ng oil, ng water, or kung meron mang gas, no? That will be equal to 1. Always 1. No? Kailangan proportion siya. Okay? Kung nababawas saturation, tataas ang water saturation. No? And vice versa. Parang gano'n naman yun. No? So, thank you. No? At least may idea kayo. No? Nakakapag-participate naman. So, okay. Next. How about this one? No? Since yun nga, nabanggit nyo yung pressure and saturation. No? Sige, ito lang. Ano meron? No? How does the property saturation and pressure connected to each other? No? Paano sila ito konektado? No? Sa tingin nyo? Could you please
give some example or scenario na kung saan yung pressure and saturation, they are interconnected to each other. No? Meron ba? May naisip ba kayo? No? May naisip ba kayo scenario kung saan kapag kinonsider mo si saturation and si pressure, no? Nagko-connect sila, no, sa isang scenario. Meron ba? Yes. Jensen, ano ba tawag sa'yo? Roche or Jensen? Zen na lang po, sir. Pero dito kasi, it's not necessary na mas mababa ang temperature. Hello, hello? Zen na lang po. Zen na lang, Zen? Okay. Okay. Yes, go. Ano? Ang naiisip ko po ay, kunwari po, imagine po natin yung isang reservoir na may gas, oil, at saka water. So, if ang Okay. ipoproduce po natin mainly ay oil, so meron po tayong dalawang primary drivers, which is yung gas at saka po yung water drive. So, kapag po mataas po yung pressure nung mismong reservoir at saka po malaki po yung oil saturation. So, matagal-tagal din po tayo makakapag-produce bago po tayo mag-transition sa secondary or tertiary enhanced oil recovery po. Ganon. Kasi pwede po natin gamitin yung gas drive at saka po yung water drive bago po tayo mag-result sa ibang parang methods. Yan. Thank you, thank you. Refrigerating machine is in terms of CO2. Well explained naman, no? So, yung sa case na sinabi ni Zen, tama na? Zen. Ang example niya is during production, no? Doon man tayo sa during production. So, during production, malaking tulong talaga kapag ang reservoir is highly saturated ng oil or hydrocarbon. And then, at the same time, it is pressure as na pressure. So, bakit? No? Kapag kasi doon, no? Expected mo na may mapaproduce kang hydrocarbon, at the same time, continuous siya. Kasi, siya ay well-maintained, no? Pressure is well-maintained. Okay? Kaya continuous yung production mo, no? Ng hydrocarbon. And then, when it comes to production forecasting, no? Since continuous kayong pressure, no? Hindi ka nangangamba kasi mataas yung pressure ng reservoir. So, yun. After, let's say, 1 year, 2 years, or more, no? Yan, continue yung pagpasok ng pera. No? Again, business kasi to, no? Pera pa rin ang usapan na, no? Hindi ka na magagawa ng plano kung alam mo naman na hindi ka kikita. Diba? Okay? Next, recovery strategy. So, yun nga. So, either way, no, kung mababa yung pressure, no, madidiplit yan, as well as yung saturation, di ba? So that's why dyan pasok si recovery strategy, no? Nabanggit nga kanina ni Roche, ni Zen, no, na meron tayong secondary na tinatawag, and kung meron din tayong tertiary, or in other references, no? Pag pinag-combine mo sa secondary and tertiary, tinatawag siyang EOR. Minsan na EOR na tawag dun eh. Enhanced oil recovery. Anyway, nga. So, as we go along with this discussion, no? Pag-uusapan din natin, ano? Yan yung dinagdag ko sa syllabus na gusto kong ituro sa inyo, no? Para mas ma-appreciate nyo kung ano ba meron sa exploration, ano ba meron sa production, no? Ng oil and gas. Okay? Thank you. Sagot? Okay. So, isa-isa lang natin, no? Medyo review din naman to. Kumbaga, para hindi kayo mahirapan. For those student na, na nangangapa ulit, no? So, sige. Tulungan ko kayo na, mag-review. So, we have porosity. And this porosity is defined as it tells us a question that, how much space does the rock have to store fluids, no? So, basically, no, this is the void spaces that we can found in our reservoir. And this porosity is defined as the fraction of the bulk rock volume, no? Fraction of bulk rock volume.
No? Straight horizontal. Ratio ng pore volume over bulk volume. Okay? And then, Isothermal expansion is we have different types of porosity. Sa tunay, marami talaga dyan. Pero, in general, no? We have actually dalawa lang talaga, in general. So, the first one, we have absolute porosity. And the second one, we have effective porosity. When we say absolute porosity, no, those are porosity, no, void spaces, no, na makikita mo sa rock, no, lahat na yun, either connected or isolated, no. So, since kasama doon yung mga isolated pores, no, it implies that those fluid na nakastore doon doesn't flow, no? Hindi nagpo-flow yung mga fluid na nakastore sa isolated pores. Okay? No. However, when it comes to effective porosity, no, it is defined pore spaces that is interconnected. No? Kapag interconnected ang pore spaces, so ibig sabihin, it can store fluids and at the same time, it can transmit fluids. No? And transmit fluids. And eto ha, ginagamit natin yung effective porosity sa pag-calculate ng volume ng hydrocarbon in place, volumetric, no, calculations, no, material balance, no, anything calculations that related to reservoir engineering, no, effective porosity ang ginagamit. Hindi po isolated. No? using our efficient No, nakalagay dito. Reservoir performance depends on effective porosity, not absolute porosity. Okay? Take note of that na lang ha. Tandaan mabuti. Kung halimbawa sa exam, no, pinakompute ko kayo, no, may binigay ang porosity, dalawa. No? Isang absolute, isang effective. So alam nyo na kung anong dapat nyo gamitin ha. Alam nyo, regardless kung anong porosity dyan, isa lang kailangan nyo, which is yung effective porosity. Okay? Next. So, bakit nga ba mahalaga ang porosity? Malaman ang porosity. Because it controls hydrocarbon in place. Or it gives you information about the hydrocarbon in place. Okay? Ginagamit sa calculations like volumetric, material balance, and recovery estimates. Okay? Next, permeability. Okay? It tells us a question, how easily can fluids flow through the rock? No. Capacity. No. It pertains to the capacity of a porous material like the reservoir na tinutukoy natin to allow fluids tulad ng oil, gas, and water, no, to pass through its interconnected pores. No? Yung interconnected pores, yun ay yung effective porosity. Okay? Nagigets ba? Malinaw ba yung ibig sabihin ng permeability? Malinaw na. So, ibig sabihin, yung permeability, no, connected siya sa porosity. Connected. Particularly in effective porosity. So we have types of permeability. Ito naman ay actually absolute permeability. So in laboratory, no, halimbawa, nag-coring ka. No? Nag-coring ka, kinuha mo yung cord sample doon sa reservoir, ilagay mo sa laboratory. Ngayon, kapag in-inject mo siya ng one fluid, isang fluid lang, pwedeng tubig, sige, pwede naman. Possible na pwede mong makuha is absolute permeability. Okay? You can calculate or determine the capacity of the reservoir rock when it comes to transmitting fluid. No? Transmitting one fluid. No? And the result or the information that you will get from it is absolute permeability. Okay ha? Absolute permeability. Isang fluid lang ha? Okay? So, during that experiment, during that laboratory, you are testing ID
the core sample or the halimbawa na lang na what if ang reservoir is filled with one only liquid or one fluid? Eh di yun, no? Na kung ano man makuha mo doon, kung kakompute mo permeability, that is absolute permeability. Okay? Next, how about the effective permeability? So effective permeability, it applies when more than one fluid is present. So ibig sabihin, pag yung core sample mo, nilagyan mo ng tubig, langis, no, malin man doon, or gas. So you could get effective permeability. You can determine the effective permeability. No? Baka mapansin nyo, ang daming letra. No? Yung K sub E, no? No? Oil permeability, K sub G, gas permeability, KW is water permeability. Aside from that, no, sinasabi dito that effective permeability depends on the fluid saturation and as well as the wettability. So, fluid saturation. Ito na lang ha, logic. Ito yung logic na. Kapag mas mataas ang fluid saturation ng isang fluid, pag mataas ang saturation ng isang fluid, okay, for example, oil, no? Mataas yung oil saturation niyan, expected mo na yung kanyang effective permeability, corresponding effective permeability ng oil ay mataas din. Okay? Malinaw ba yun? Malinaw? Yun lang naman ibig sabihin na, no? Kaya siya nakadepende. Kaya siya nakalagay, it depends on. No? Next. So, halimbawa, tubig. Pag mas mataas, pag mataas yung water saturation, expected that the effective permeability of water is also high. Diba? So, in other words, fluid saturation is directly proportional to the effective permeability of the certain fluid. Okay? Wettability. Ano bang wettability? Sige nga, ano ba? May ano ba kayo? May nare-recall ba kayo pag sinabing wettability? Anong pagkakatanda yun sa wettability? Yes, Zen? Pero pagkakatanda ko po sa wettability ay meron pong dalawang klase nun. Yun po ay yung water wet or yung oil wet. Eh yun po ay yung kung ano pong type of fluid ang nakaka-directly interact nung rock or kung ano po yung quote-unquote kumakapit po dun sa bato. Kaya po kapag water wet yung isang Oo, yan, tama. mas madali po siyang Okay. Sige, thank you. So, yun nga, no? Wettability. Oil wet and water wet. Tama? Oil wet and water wet. So, may dalawang classification but still, yun nga, no? Ang point kasi dito is kung ang fluid, let's say, ang fluid ay madikit sa isang surface, no? No, that pertains to the wettability of it, no? Kanyang wettability. No? Gaano ka adhesive, tama ba term? Adhesive or gaano ka dikit yung fluid na yan sa surface ng isang rock, no? Context natin ay reservoir ha. Gaano ka dikit ng ang isang fluid sa isang reservoir rock? Okay? Yun yan. Pag ito ha, isipin nyo, pag ang langis ay masyadong madikit sa bato, sa tingin nyo magpa-flow ba yan ng maayos? Oo, hindi. Ulitin ko pag ang langis magpa-flow, di ba hindi? So, ibig sabihin, when it comes to the permeability of it, no, oil permeability, mababa. Tama? Kasi ang definition ng permeability natin is the ability of the liquid or the fluid to flow. Kung ang oil nga ay masyado madikit sa surface na yun, hindi siya mag-flow. So therefore, mababa din yung kanyang permeability. Okay? No? I hope na malinaw yan. No? Same idea. Same idea with other fluids. No? Gas, ganun din. Or water.
No? Ganun din naman. But anyway, usually kasi dyan, ang concern kasi sa wettability, hydrophobic. Yun. Mamaya, di-discuss ko yun. But ayun nga. Okay. Basta tandaan nyo ha, fluid saturation and wettability sa effective permeability. Okay? Nakalagay ito, as gas or water saturation increase, the oil effective permeability decreases. Okay. Sige. Ito ha, connect, yan ito, napansin nyo. Bakit naman po yung gas at water involved dito? Hindi, bakit yung nga? Bakit yung oil yung involved? Ang involved naman sa saturation is gas at water. Gas or water. Bakit yung oil yung naapektuhan, yung permeability niya? Ang itinutukoy naman dito is saturation. Patay yung gas. No? Di ba ang gas, sabihin natin yung gas or water. No? Pag ang saturation ay equal to 1, di ba? Regardless kung anong fluid na present. Halimbawa na lang ang gas, water, and oil. No? Pag pinagsama mo siya, ang saturation is equal to 1. Okay? 1. Okay? Ngayon, nag-increase yung saturation ng gas at water. Sabihin na natin increase yun. Sabihin, pag increase ang saturation ng gas at water, and tendency to balance it, no? Dapat, di ba, equal to 1 lang yun, di ba? To balance it, yung oil natin, mababawasan ng kanyang saturation. And kung nabawasan ang saturation ng oil, tendency, ang kanyang permeability, also decreases. Okay? May nagagets pa ba? Concept lang to ha. Wala pa tayong computation. Hindi, pinapaliwanag ko lang talaga mabuti. Para hindi kayo mahirapan. Dito, this is true. Okay. Okay, next, we have relative permeability. So, definition lang naman ng relative permeability is the ratio of effective permeability to absolute permeability. Okay. Iba-iba ang relative permeability ng bawat fluid, no? Meron kang relative permeability of oil. Meron kang oil relative permeability, gas relative permeability, water relative permeability. Yun ang naman ay ratio, no? Ratio ng effective permeability to absolute permeability. So, halimbawa, ang ginamit ko effective permeability ay oil. So, kapag kinuha ka ng relative permeability, that is oil relative permeability. Diba? Kung kukunin mo yung gas relative permeability, ang gagamitin mo ay gas effective permeability over absolute permeability. Diba? Yun lang yung context niya. No? Another thing, no? Since it ay ratio, so it is a dimensionless parameter, no? Walang unit, and it should be ranging from 0 to 1. Okay? So, ano bang importansya? Bakit natin inaalam yung relative permeability? So, it is useful, no? When it comes to multi-phase system, multi-phase fluid system, no? Yung analyzing the behavior of the fluid in a multi-phase system, no? Okay? Next, directional permeability. So, under this directional permeability, it is said that permeability can vary with direction. So, in short, this is a vector quantity. No? A vector quantity, its definition, it has a magnitude and direction. Excuse me, and direction. So, yung magnitude niya, no, may influence yun or impact yun sa reservoir, as well as yung direction ng permeability. Okay? Ngayon lang ba narinig yan? XYZ? O na-encounter nyo na yan? Permeability XYZ? Na-encounter nyo na ba sa ibang subject? How do we evaluate COP? Anyone? May na-encounter nyo na ba to? Hindi pa.
Yun. So plus, no, ang permeability, hindi lang yung permeability, no? Iba pa yan, iba pa ang epekto nun. Lalo na pag sinama mo ng direction. Okay? X, Y, and Z. Permeability along x-axis, permeability along y-axis, and z-axis. No? So, in short, no, yung permeability X, no, yun yung flow ng fluid sa x-axis. Kaya na, alam nyo naman yung 3D coordinates, di ba? X, Y, and Z. Imagine nyo na lang. No? Use your imagination. Okay? Meron tayong X, Y, Z na coordinate, no? So, yung KX, yun yung flow ng fluid along the x-axis. KY, yun yung flow ng fluid along the y-axis. And KZ, sub Z, flow of the fluid along the z-axis, no? Oh, in other words, okay, yung X at Y, yun yung flow ng fluid in horizontal manner, pahiga. Baka din nyo alam ang horizontal, ha? Pahiga, horizontal. And yung Z, that is the flow of fluid in a vertical manner. So, patayo naman yun. Patayo. So, ito yun. So, bakit naman po nagkaroon ng XYZ, ano yan, mga ekan sa buhay? Ba't may XYZ pa? No? Para saan ba yan? And paano ba nangyayari yan? So, ang cause nun is itong bearing planes, no? Lamination and fractures. So, in short, mga facies, iba-iba naman ang lupa. Sa tunay kasi iba-iba ang lupa. No? Hindi lang porket yung property ng rock sa area A ay same sa area B. No? So, in short, one of the characteristics of a reservoir also is it is a heterogeneous. No? Iba-iba ang property niya. No? In every direction. Tama. Iba-iba. In every direction. Sige, in every direction. Next. Okay. So, nakalagay dito. Vertical permeability, which is yung KZ, is often much smaller than horizontal permeability. So, ano ibig sabihin nun? No? Ano daw ibig sabihin nun? What does it implies, no, when it comes to fluid? Okay. In general pala, no? In general, yan yung nangyayari. Pero in some cases, no, or rare cases, no, minsan mataas yung vertical permeability is sa horizontal. Yan, okay. Ito. Sige, mamaya tayo. Mamaya ko pala mga cases. Okay. So, bakit nga ba mahalagang malaman ng permeability? So, it is used for production rate, di ba? Kung mataas ang permeability, malaki yung chances na ang magpa-flow is may magpa-flow na liquid. Tama? Ayun lang. Kung may nagpa-flow na liquid, may extract, mataas ang production rate. Tapos, next, pressure drop. So, yun nga. Kung ang fluid nagpa-flow, ganun din ang pressure. No? Pressure behaves like fluid kasi. So, kung saan ang nagpa-flow ang fluid, usually, ang pressure, ganun din ang fluid. No? So, from high pressure, it goes to the low pressure to attain the equilibrium. No? Kaya nagkakaroon ng pressure difference. And that pressure difference pertains to the pressure drop. Okay? Pressure difference. Next, sweep efficiency. So, yun nga, no? Pag alam mo ng reservoir is permeable, no? Expected that efficiency rate is good. Maayos, no? Yung ma-recover mong oil is maayos, maganda. Na? Yun. Next, we have net to gross ratio. So, net to gross ratio. How much of the rock actually produces? Okay. Madali lang naman to. In-encounter nyo na ba to? Net to gross ratio ng reservoir rock? Okay, no?
I think na-encounter nyo na yun. Okay. So it is defined as the net pay economically viable or tinatawag natin pay zone, no? So in this image, yung makita nyo, no? Ayan yung kabuuan na yan sa image na yan. That is the reservoir rock. And then yung kulay yellow, that is the, the yellow or the pay zone, no? Yun yung interval na kung saan makapag-produce ka ng langis na maayos. So yun, kukunin mo lang yung net to gross ratio niya and then yun nga, by applying the formula, no? Maka-quantify mo na kung aling area. So, yeah, yung aling area or kung ito bang reservoir na to is profitable. Okay? Yun lang yun. Ito, nakalagay dito. What rock net? No, net. No, paano mo sasabihin na yung reservoir rock mo ay net pay, ganun. So, first of all, no, kailangan sufficient porosity and permeability. Again, sufficient, enough. No? Hindi mahalaga kung mataas o mababa. Kailangan tama lang ang porosity, tama lang ang permeability. Okay, bakit kaya? No? Kung titingnan yung condition number 2, no, kailangan kasi acceptable yung water saturation and then shale content. Halimbawa na lang, sobrang, hindi porket kasi mataas yung reservoir porosity and permeability, pwede mo na matawag siyang net pay or pay zone. Kasi titignan mo pa rin yung Ayan, ulitin ko Isipin mo yun, pag mataas ang water saturation, despite of good porosity and permeability, wala rin kwenta. No? Hindi ka rin kikita ng maayos dyan. Ang pinoproduce mo dyan ay langis na instead of water. Ang pinoproduce mo dyan is water instead of langis, no? Yun. So, yun. Kaya mahalaga din yan, no? Mahalagang i-consider when deciding a well plan, no? Kung maglalagay ka ng well placement pala rather, no? Kung maglalagay ka ng production well sa isang reservoir. Next, nakalagay kasi dito shale content, no? Ano bang relationship ng water saturation and then itong shale content? No? Anong relationship niya? Ano bang epekto nun? No? Anong epekto kapag pinagsama natin ang isang reservoir na with high shale content and then na-expose mo siya sa water? Ano ba nangyayari? Sige nga po. Anyone? Any idea? Ano ba nangyayari kapag meron tayong shale rock or a reservoir rock with highly contained shale and then it is exposed in a water or brine? Ano ba nangyayari? Yes, Jules. Hi, sir. Bali yung relationship po ng water saturation sa may shale content, sir, is yung mas mataas na shale content usually or generally po is correspond siya sa mga higher na measured and effective. Bali yung higher shale content, sir, is generally corresponds po siya sa Wait lang, Jules, saglit lang. Pakiulitin nga, paulit lang. Hello po. Ulitin mo lang saglit. Ito po. Ano? Ayan. Bali yung shale content po, yung water saturation, yung relationship nila is that yung higher shale content, generally, pag mataas po yung shale content, generally, or usually, nagko-correspond po siya sa higher measured and effective water saturation po. Kasi, yung mga shale po kasi is nagko-contain ng mga clay with large na malalaking surface area. Tapos meron siyang mga electrical charge. And then yung water is na-absorb into
sa surfaces ng mga clays na yon, and na-held immobile yung na-held immobile or na-arrest yung na-arrest. Yung Kaya, yung hydrocarbon. kaya yung water nag-increase po yung water na po is nag-i-increase ng water saturation pero hindi po siya nagko-contribute naman sa flow. Okay. Oo, yun nga. So, actually, may unang factor kasi dyan, yun nga, is nagsaswell kasi ang shale. No? Nagsaswell ang shale, tapos, yun nga, parang, it limits the flow with the pressure doon. And then, another thing, caused by water, edi yun nga, nagkakaroon ng water saturation, wala din. No? In short, hindi siya maganda, no? Hindi siya maganda pag highly yung pag ang reservoir mo is contains high shale or shaliness, no? Yun na yun. Okay, thank you. Yun ha. So yun lang na may mga dapat ni i-consider. No? Nakalagay dito, a reservoir can be thick but still have low net to gross. Okay. Again, hindi naman porket malaki yung reservoir ay mataas yung net to gross. Kaya nga, ito nga, di ba? Kaya nga, dinedefine natin dito, what makes rock a net, no? Net pay, no? Kaya nga, kailangan, no, marunong ka rin mag-identify kung aling interval yung net pay. Okay? And then, syempre, iba pa rin kapag alam mo yung net to gross, no? It affects your decision kung magko-continue ka sa plano mo na maglagay ng well doon sa reservoir. No? Kung worth it ba yung gastos na ipupuhunan niyo para lang mag-extract, no? Produce. And then and net to gross matters. So, yun nga, first of all, it directly affects the hydrocarbon in place and recovery estimates, no? So, sa computation ng involved to net to gross. And then, it is used in volumetric methods and reserves classification. Okay. Okay. So, di ba, tayo doon? Hanggang oras lang ba tayo? Hanggang 4 lang tayo, di ba? Tama po ba? Hanggang 4. So, dito ko muna ititigil ang discussion, no? Pero may papresent lang ako saglit.